huwag mong aagawin sa akin ang atensyon ng papa ko! Nay! Pakawalan niyo na po ako rito! Huwag niyo gawin sa akin to, Nay! Manahimik ka! Nagdadahilan ka pa? Wala ka lang talagang pakialam sa anak mo! Mas inuuna mo ang amo mo kesa sa aming mag-ina mo! Magsama-sama kayo mag-anak! Humanda kayo sa akin! Anong klase kang nilalang? Don Manolo! Sabi nila, pamilya ang unang sandigan sa oras ng kagipitan. Pero paano kung sila rin mismo ang pagmumulan ng iyong lungkot at bigati? Hanggang saan mo kayang tiisin ang pang-aalipusta ng mga taong dapat ay kanlungan mo? Ito ang kwento ni Mariel, dalagang lumaki sa poder ni Aling Marisa at ng kinikilala niyang kapatid na si Sandra. Sa maliit na nayon ng La Trinidad, hindi niya alam na mga taong akala niyang pamiga ay siyang magiging dahilan ng kanyang pagkaligaw sa tunay niyang pagkatao. Umuwi na pala si Mariel. Sigurado akong may pera yun. Titingnan ko sa damitan niya. Ano to? Jewelry box? May alahas rin palang lock ang babaeng to. Magkano kaya to kung maibibenta ko? Ate Sandra, anong ginagawa mo rito? Bakit mo pinakikialaman ang gamit ko? Natural, kwarto ko rin ito. May karapatan akong pumasok rito dahil magkahati tayo ng tinutulugan. Hindi naman yun ang ibig kong sabihin eh. Yang kwintas ko, bakit hawak-hawak mo? Tinitingnan ko lang naman. Bakit ba? Maganda pala to. Kahit luma na. Pwede ko bang hiramin? Ha? Hindi pwede. Yan na lang ang alahas na meron ako. Akin na yan! Ibalik mo sa akin yan! Ang OA ah! Hindi sa nagpapaka-OA. Hindi lang talaga ako sanay na wala yan sa liig ko. Hihiramin ko lang naman eh. Huwag kang madamot. Hindi ako madamot, ate. Yan na lang ang meron ako. At ayokong mawala yan sa akin. Bahala ka! Gagamitin ko to sa ayaw man at sa gusto mo! Hindi pwede, ate. Ibalik mo sa akin yan. Pakialaman mo ng lahat ng damit at gamit ko. Huwag lang ang bagay na yan, Ate Sandra. Huwag mo nga akong hawakan! Nandidiri ako sa'yo! Ibalik mo na lang kasi sa akin yan, ate. Ano ba? Ano ba? Huwag mo sabi ako hawakan eh! Gusto mo bang sirain ko to, ha? Huwag! Huwag mong sisirain yan, pakiusap. Mahalaga sa akin ang kwintas na yan. Ang tapang-tapang mo kanina. Titiklop ka rin naman pala. Ate Sandra, huwag mo na lang galawin yan. Bibigyan na lang kita ng ibang alahas na mabibili ko. Ibalik mo lang sa akin yan. Eh sa ayaw ko ng iba, ito ang gusto ko. Ate, please. Huwag mong intayang magalit ako. Aray! Ano ba? Ang buko! Bitawan mo ko! Okay na yan, ate. Ano ba? Ano ba? Visit ng babae ka! Nagagawa mo ako sa... Dahil lang sa pipitsyoning kwintas na to! Aray! Hindi ako makakapayag na makuha mo to sa akin. Sa akin lang ang kwintas na to. Wala nang iba. Tinulak mo ko! Wala kang respeto sa aking babae ka! Halika dito! Kakalbuhin kita! Hindi kita mapapatawad sa pagtulak mo sa akin! Tama na! Ano ba? Hay! Ano ba kayong dalawa? Bakit kayo nag-aaway? Tama na, ate! Aray ko! Ang likuran ko! Aray! Ano bang nangyayari sa inyo? Bakit kayo nag-aaway? Yan! Yung magaling na babaeng yan! Aray ko! Sinabot
Manahimik ka na, Mariel. Ganyan ka na ba talaga kabastos, ha? Nagawa mong saktan ng ate mo dahil lang sa bagay na yan? Kasi naman si ate, Mama. Ayaw niya makinig sa akin. Ang sabihin mo, madamot ka talaga. Ha? Mumurahing kwintas lang yan. Pinagkakait mo pa sa akin. Nasaan na ba ang kwintas na yan? Akin na nga. Ibigay mo sa akin. Po, pero inay, Ako ang hahawak niyan para wala kayong pag-awayan. Puti nga sa'yo. pero inay, Ibibigay mo ba sa akin? O papalayasin kita rito sa pamamahay ko? ibibigay ko na po. Ang inay lang palang katapat mo. Akin na yan, inay. Magtigil ka. Wala na isa man sa inyong makakahawak nito. Ako ang hahawak nito. Para wala kayong pag-awayan na dalawa. Ngayon, matulog na kayo sa kwarto nyo at ayoko nang maririnig ang mga ingay ninyo. Nakakainis! Hoy, Mariel! Bumalik ka dito! Saan ka pupunta? Hayaan mo na lang siya, inay. Ang iinarte lang yan. At ikaw naman, masyado ka rin kasing pakialamera. Inay, pahiram na ako. Ibabalik ko lang naman sa'yo. Hindi! Huwag kang makulit! Sa kalaliman ng gabi, tumakbo si Mariel palabas ng kanilang bahay. Hindi siya komportable na wala ang kwinta sa kanyang poder. May kakaibang kaba na bumabagabag sa kanyang dibdib. Sa kanyang pag-iyak, hindi niya namamalayan. Nakarating na siya sa bahay ng kaibigang si Earl. Kinalampag niya ang pinto, ngunit walang sumasagot. Ilang sandali pa'y nakaramdam siya ng kakaibang panghihina at panginginig ng katawan hanggang tuluyan na siyang mawala ng malay sa harapan ng bahay ng kanyang kaibigan. Ano ba itong nararamdaman ko? Bakit bigla akong kinabahan? Ang dibdib ko'y naninikip. Anong nangyayari sa akin? Kailan ko nga ba huling naramdaman ng ganitong klaseng kaba? Si Tolome. Nasaan ka ba, Tolome? Hindi. Ang larawan ng pinakamamahal kong si Isadora. Nabasag na. Mahal ko. Hanggang ngayon na, hindi pa rin naghihilom ang sugat ng pagkamatay mo. Ay, Don Manolo, ay anong nangyayari sa inyo? Narinig ko po ang may nabasag. Tolome, ang larawan ng asawa ko, nabasag. Ay, Don Manolo, ang mga kamay niyo'y tumudugo. Huwag niyong ahawakan ng mga bubog. Mahigit 20 taon na ang nakalilipas. Pero napakasakit pa rin. Ang hirap pa rin tanggapin na namatay ang babaeng pinakamamahal ko. Kumalma muna po kayo ha, mas makabubuti pong gamutin natin ang sugat ninyo sa kamay. Baka po may mga abubog na kapasok sa mga palad ninyo. Hindi ko ramdam ang sakit ng sugat sa aking kamay. Mas ramdam ko ang hapdi at sakit ng pagkawala sa akin ng asawa ko, Tolome. Mahal na mahal ko si Isadora. Tama na po yan. Makasasama po sa inyo ang sobrang pag-alala. Hindi na po kayo bumabata. Kaya nga, Tolome, tumatanda na ako. At hanggang ngayon ay wala pa rin akong mapagkakatiwalaan ng mga pagmamay-ari ko. Hindi ko malang nasilayan ang batang ipinagbuntis noon ng asawa ko. Ay, ikinalulungkot ko po ang pagkamatay ng inyong mag-ina. Sumalangit po nawa ang kanilang kaluluwa. Ano bang pinagsasabi mo? Namatay silang dalawa. Buhay pa ang anak ko. Oh,
Hindi ba't nasunog yung pinagdalan sa kanya noon? Nadamay po ang nursery ward na pinaglagyan nila. Oo. Pero wala sa mga nakuwang bangkay ang sanggol na nakalagay sa isang crib kung saan nakahiga ang aking anak. Kaya naniniwala akong buhay pa rin siya. Naku, imposible po. Hinalugog po ang buong nasunog na pasilidad at wala po silang nakuhang patunay ng taong naligtas o nagligtas doon sa bata. Basta naniniwala ako, may nakakuha sa kanya. Buhay ang anak ko. Kaya hanapin mo siya. Ho? Paano ho? Maraming paraan kapag ginusto ko, Tolome. Sa bangkay ng asawa ko, wala ang heirloom na alas na binigay ko sa kanya. Nagpanahong nabuntis siya. Kaya may hidala akong naisuot niya sa bata bago nagkaroon ng trahedya sa sunog. Ang bagay na yon ang tanging magiging batayan ko para sa bata. Heirloom? Ano pong itsura nito? Kabiyak ito ng kwenta sa suot ko. Kaya, pakitingnan mong mabuti. Hanapin mo ang anak ko. Sa pamamagitan ng kwintas kong ito, gusto ko mahanap mo siya sa lalong madaling panahon. Opo, Don Manolo. Biglang natuliro si Tolome. Wala sa hinagap niya kung saan magsisimulang hanapin ang anak ni Don Manolo. Sa tagal ng panahong nakalipas sa lawak ng nayon ng La Trinidad, sino ang mabuting taong nakapulot sa batang yun? Saglit na lumabas si Tolome sa kanyang trabaho. Sakto namang nagkita sila ng kanyang may bahay na si Marisa. Dito niya naikwento ang tungkol sa ipinag-uutos ni Don Manolo na paghahanap sa kaisa-isa nitong anak. Hindi niya alam ng kwentong ito ang magiging simula ng isang malaking kasinungalingan. Totoo ba yung sinasabi mo? Hinahanap ni Don Manolo ang kanyang tagapagmana? Oo, Marisa. Alam mo bang natutuliro ang utak ko kung saan at paano ako magsisimula sa paghahanap sa kanya? Paano mo naman kasi gagawin yun? Matagal ng panahong nakalipas nang nawala ang bata. Bakit ngayon? Bigla niyang naisipang hanapin. Nagmumukha tuloy akong investigador, ano? Tumatanda ng amo ko. Natural, hahanap yun ng pag-iiwanan ng kanyang pera at kayamanan. Ikaw, sa tagal mo nang naninilbihan sa kanya, wala ka naman bang napapala sa kanya, ha? Inaamin ko, umaasa ako. Pero iba pa rin siyempre yung katubo. Lahat ng ari-arian nito ipapamana sa kanyang anak. Ay, sayang naman. Napakaswerte ng anak niya. Mamumuhay na prinsesa oras na matagpuan niya. Kung makasayang ka naman dyan, sinasabi mo bang malas ang anak mong si Sandra? Dahil hindi barangi ang buhay natin. Wala akong sinasabing kanon. Hindi ko lang maiwasang mangarap ng mataas para sa anak natin. Ang akala ko, kapag pumatol ako sa kanang kamay ng isang mayamang doon, mamumuhay na rin kami ng marangya ng anak ko. So kaya ka pumatol sa akin dahil nag-aakala kang yayaman ka rin. Medyo. Siraulo ka talaga. Tumigil ka nga. Hindi ko ipinangako sa'yo ang lahat ng perang meron ang amo ko. Pero lahat naman ng perang kinikita ko sa'yo naman na pupunta. Kulang pa rin ba yun sa'yo? Medyo pa rin. Puro ka medyo. Di na ako magtataka kung isang araw magiging medyo-medyo ka na. May tama na talaga yung utak mo. So paano mo nga hahanapin ang anak niya? May lead bang ibinigay sa'yo ang matanda? Sa'yo. Meron. Pero kalahating bahagi lang ng heirloom ng alahas niya ang pinakita niya sa akin.
Alahas? Pwede ko bang makita? Oy, ang mata mo. Nangingintab na naman. Ay, ikaw talaga, nakarinig ka lang ng salitang alahas nanlaki na yung mga mata mo. Ano ka ba? Gusto ko lang namang makatulong sa'yo. Walang ibig sabihin ang panlalaki ng mga mata ko. Loka-loka ka. Iba naman kasi ang tingin ko sa'yo Ang dami mo namang sinasabi. Nasa na bang alahas? Eto, tingnan mo. Aba, ang ganda-ganda naman niya. Ay, teka. Bakit parang may nakita na akong ganito? Oh, tama na, itatago ko na. Teka naman, sandali. Hindi ko pa nga natitingnan ng maigi. Gusto mo hawakan to? Ang ganda niya kasi. Anong ingay yun? Bakit bigla ko nakarinig ng hayop sa paligid natin? Tingnan mo, Marisa. Ang laking aso. Diyos ko, parang hindi basta aso lang ang isang yan. Isa yung asong lobo. Saan ang galing yan? Ang sama ng tingin sa'yo. Sa'yo lang talaga. Bala ka niyang atakihin. Takaw, magbago ka na. Ay, instead magtago ka dito sa likuran ko. Bilisan mo! Tulume! Papalapit siya sa atin! Kalma. Susubukan niyang kagatin tayo. Hindi siya sasantuin ng dala kong balisong. Balisong, ang liit lang ng dala mo. Tatalabas sa kanya yan. Magtiwala ka sa akin. Akong bahala. Siya! Awalis ka dyan! Hindi kita sasantuin, aso ka! Halika! Sige! Tatamaan ka sa akin! Anong nangyari? Hindi mo naman siya nasaktan? Biglang tumakbo. Ewan ko. Hawak ko lang yung balisong at alahas sa kamay ko. Tapos bigla siyang umalis. Ang alahas, hindi kaya may mahikang taglay ito? Biglang lumayo yung hayop pagkakita niya ron. Oo ka, yung hayop na yun bigla talagang umalis. Pumanatag ka na at pumasok ka na sa loob ng bahay. Baka kung bumalik pa ang aso na yun. Sige, papasok na ako. Yung pinakita sa akin ni Tulume. Titingnan ko kung kapareha siya ng alahas na hawak ko. Sinigurado niyang kapares ng alahas na yun ang hawak niyang heirloom. Kinausap agad ni Marisa si Sandra. Nagkasundo sila. Napupunta ng mansyon ni Don Manolo para isagawa ang isang plano. Ang matinding pagnanasa ni Marisa sa yaman at pangarap niyang maging mayaman ang nagtulak sa kanya na gawin ang isang malaking kasinungalingan. Hindi niya inisip ang maaaring mangyari sa hinaharap. Samantala, sa may kakahuyan, di kalayuan sa bahay ni Earl, natagpuan nito ang dalagang si Mariel na nakahandusay na wala ng malay sa lupa. Punit-punit ang damit at napakarungis. Napatakbo si Earl sa kanya. Ginising ang nakakaawang dalaga. Mariel! Mariel, gising! Mariel! Anong nangyayari? Earl? Ano bang nangyari sa'yo? Bakit ka narito? Oo nga no. Bakit ako naririto? Umayos ka na. Ibinabalik mo lang sa akin ang tanong mo. Hindi ko talaga alam. Basta ang natatandaan ko, pumunta ako sa bahay mo. Kinakatok kita sa pintuan. Hindi ka naman sumasagot. May importanteng bagay akong pinuntahan. Halika nga rito. Tumayo ka nga dyan. Oh, teka, kaya mo bang tumayo? Kaya ko naman. Alalayan mo lang ako. Teka, anong oras na ba?
Maghahating gabi na ba? Anong maghahating gabi na? Madaling araw na. Ano? Hindi. Lagot na naman ako nito. Uuwi na ako, Earl. Teka, magdaan-daan ka nga sa pagtakbo. Baka kung mapano ka sa daan. Oo. Pasensya na talaga, Earl. Sa ibang araw na lang tayo mag-usap. Ito mo tong babae na to. Wala naman palang sasabihin. Pupunta-punta pa rito tapos aalis naman agad. Ay, pasaway ka talaga, Mariel. Pero bakit sira ang damit niya? Hindi niya ba alam kung anong nangyari sa kanya? Hindi agad nakapasok sa kanilang bahay ang dalaga. Kaya sa kubong maliit siya nakatulog nang sumikat ang araw. Tinanghali na ng gising si Mariel. Kaya pagdating niya sa pwesto, sandamakmak na sermon ang utos at trabaho ang sinalubong sa kanya ng kanyang ina. Marami sa mga paninda nilang itlog ang ubos na. Kaya madalian siyang nagpunta sa bayan para mamili. Sa dami na kanyang bitbit, hindi niya napansin ang sasakyang papalapit. Ang simpleng aksidenteng ito ang magiging simula ng pagkakilala niya sa isang taong magbabago ng kanyang buhay. Ano ba yan? Hala, ang mga itlog na pinamili ko, nagkandabasag na. Iha, ayos ka lang ba? Nasaktan ba kita? Hindi naman po, Manong. Nagulat lang po ako sa pagbubusina nyo. Nako, ang mga pinamili mo nagkalat na. Ano bang maitutulong ko? Halika, hawakan mo ang kamay ko. Opo. Ang mga mata niya, napakaganda at napakaamo rin ang kanyang mukha. Maraming salamat po, Manong. Pasensya na po sa nagawa ko sa inyo. Naabala ko po yata yung lakad nyo. Huwag mo nang intindihin. Ako'y nag-aalala sa'yo. Yung mga pinamili mo, babayaran ko na lahat yan. Naku, wag na po. Maliit na bagay lang po ito. Hindi, sigurado akong mahalaga ang mga yan. Tsaka malaki ang mga itlog na yan. Kung hindi mo tatanggapin ang perang ibibigay ko, mapipilitan akong ihatid ka sa pupuntahan mo. Mas lalong hindi po ako makapapayag na gawin nyo yun. Ako na pong bahala sa mga yan. Kaya ko pong gawa ng paraan. Hindi rin ako papayag na tanggihan mo ko. Sisisihin ko ng gusto ang sarili ko. Kaso hindi mo na alam kung sisihin ko man ang sarili ko. Oras na mapagalitan ka. Kaya eto, kunin mo na. At sana'y mag-iingat ka na sa pupuntahan mo. Kunin mo na para hindi na kita ihatid. Sige na. Nakakahiyaman po. Pero sige po, tatanggapin ko na po ito. Huwag nyo lang po sisihin ang sarili nyo. Ano nga palang pangalan mo? Tawagin nyo na lang po akong Mariel. Mariel! Ayan, natawag ko na ang pangalan mo. Ako naman si Manolo. Bahala ka kung gusto mong anong itawag sa akin. Manong na lang po siguro. Ayoko po kasi ng Manolo. Masyado pong formal. Ikaw ang bahala. Bueno, sige. Total, kinuha mo na. So, hindi na ako pipilit na ihatid ka. Sana sa susunod natin pagkikita, hindi na aksidente. Gusto kong mas makausap ka. Kung lulubin po ng pagkakataon, bakit po hindi? Sige po, Manong. Mag-iingat po kayo. Salamat po ulit. Bye! Napakaganda niya. Ngayon lang uli ako humanga ng ganito sa isang babae. Natagalan si Mariel sa pagbalik sa kanilang pwesto. Kaya inis na inis si Marisa sa kahihintay sa tindahan. Malayo pa lang, kitang-kita na ng dalaga ang nakasalubong na kilay ng kanyang ina. Hindi pa man siya nakalalapit sa pwesto ng kanilang tindahan. Pinagbababato na siya ng basket na nakapatong sa harapan nila. Hindi pa ito nakontento. Sinalubong siya ng maanghang na pananalita sabay sa bunot ng kanyang buhok. Ang galit ni Marisa,
Hindi lamang dahil sa nabasag na mga itlog, kundi dahil sa pagkaantala ng kanyang plano para kay Sandra. Saan ka nang galing? At bakit ngayon ka lang, ha? Aray ko, inay! Ang buho ko po! Nasasaktan ako! Talagang masasaktan ka sa aking babae ka. Saan ka nang galing? At bakit ngayon ka lang? Sa bayan po, inay! Sa bayan pala? Bakit wala yung inuutos ko sa'yo? Yung mga pinamili mo, nasa na? Wala na po, inay! Anong wala na? Pinaglololoko mo ba ako, ha? Nilulugi mo ang negosyo ko. Saan mo dinala ang pera ko? Magpapaliwanag po ako ng maayos, inay! Huwag niyo na po akong saktan! Magpaliwanag ka sa akin habang kinakalbo kita. Yung perang puhunan ko, saan mo dinala? Ibinili ko po ng mga paninda, inay! Kaya lang po na-aksidente ako! Anong naaksidente? Anong naaksidente? Inay! Kamuntikan na po akong masagasaan at halos lahat ng bitbit kong itlog nabasag po sa gilid ng kalsada. Anong sabi mo? Sinayang mo ang lahat ng paninda ko? Wala ka talagang kwentang babae ka! Aray ko po, inay! Tama na po, nasasaktan na po ako! Talagang masasaktan ka sa akin, babae ka! Yung pera ko sinayang mo! Nawala ng parang bula dahil sa kapabayaan mo! Babae ka talaga! Inay naman! Pero talagang nasa isip nyo? Hindi nyo malang ba ako tatanungin kung ayos lang ba ako? Kung nasaktan o nasugatan ba ako? Mas inaalala nyo yung paninda nyo kaysa sa aking anak nyo? Natural dahil kabuhayan natin yan! Kung masasayang lang ang perang puhunan natin, mapapakain ko ba kayo, ha? At saka, bakit ganyan ka kung makasagot-sagot sa akin? May ipinagmamalaki ka na ba, ha? Bastos ka, ha? Ha? Nakakasama kayo ng loob, inay! Nagpapagod rin naman po ako rito! Hindi naman ako basta palamunin lang, inay! At ano, ha? Nagrereklamo ka na sa pagpapagod mo rito? Baka nakakalimutan mong dahil sa amin, lumaki ka ng maayos! May tinitirhan ka at may kinakain! Kung kinukwentahan mo ako sa lahat ng mga ginagawa mo sa amin, aba, kulang pa yung kabayaran sa lahat ng naitulong namin sa'yo! Bakit ganyan kayo kung magsalita sa akin? Si Ate Sandra, wala siyang ginagawa rito. Pero kung alalahanin niyo siya, sobra-sobra. Hindi kayo patas, inay. Parehas niyo kaming anak. Pero mas masahol pa sa hayop kung tratuhin niyo ako. Manahimik ka na! Iniiba mong pinag-uusapan natin! Nasaan ang pera ko? Ibalik mo! Pera mo, inay! Heto! Kunin niyo! Isaksak niyo dyan sa baga niyo! Bastos na babae ka! Ang lakas ng loob mong tratuhin ako ng ganyan! Sumusobra na po kasi kayo! Hindi na kayo patas, inay! At ako pa talaga ngayon ang sumusobra? Halika rito! Inay! Huwag po! Saan niyo na naman po ako dadalhin? Hindi mo na ako po pwedeng bastusin lang! Tuturuan kita ng leksyon! Huwag po, inay! Patawad po! Hindi ko na po uulitin! Dito ka sa bodega! No!
Hetong bayad. Salamat. Inay! Ang ganda naman ng bahay na to. Dito ba talaga tayo pupunta? Shh! Huwag kang maingay. Huwag mo akong tawaging inay. Ho? Pero bakit? Di ba napag-usapan na natin ito? Na ikaw ang anak ng mayamang si Don Manolo. Kaya hindi mo ko pwedeng tawaging inay. Ho? Mansyon ito ni Don Manolo? Naku, hindi niyo sa akin sinabi agad. Bakit? Ayaw mo ba? Of course not. Kilalang kilala ko siya. Siya ang pinakamayamang hasyendero dito sa atin. Kung siyang magiging papa ko, aba, hindi ko tatanggihan yan. Ako ang kaisa-isang anak niya na magiging tagapagmana niya. O kaya nga, sumunod ka sa sasabihin ko. Huwag mo muna akong tatawaging inay. Isa lang akong guardian mo na nag-aalaga sa'yo ng matagal. Tiyang, siguro pwede na yun para hindi tayo halata. Nakapasok na tayo sa loob. Ito na talaga, Sandra. Humanda ka. Opo, inay. Ay, Chang. Magandang araw. Pasok na sa loob at maupo kayo sa salas. Bababain lang kayo ni Don Manolo. Salamat. Oh, Sandra, galingan mong pag-aarte mo, ha? Opo, inay. Tingnan mo, papalapit. Anong ginagawa niyong dalawa dito? Tulume, Sino nagsabi sa inyo na magpunta kayo rito? Hindi naman kayo pinapapunta rito. Hala, uwi. Nakakaya kay Don Manolo. teka, sandali lang. Magpapaliwanag ako. Huwag Ano mo ba kami kasing pauwiin. dahilan, ha? Bakit kayo nagpunta rito? Nakakabala kayo sa trabaho ko. Tay, kalma, okay? Kalma. Isang biyaya ang pagpunta namin rito, kaya huwag ka nang magalit. Ano bang biyayang pinagsasabi niyo? Nakakaya kay Don Manolo. Ikinakahiya mo na ba ako? Kami ni Sandra? Hindi sa ganaw. Ayoko lang pag-isipan ako ng ibang ng mga kasamahan ko rito. Hindi ako sipsip kay Don Manolo. Hindi ako naniniwala. Yan lang ang dahilan mo. Ayaw mo lang malaman ng lahat na may pamilya ka na. Manahimik ka nga. Huwag kang mag-iskandalo rito. Tulume, ano bang ingay yan? Si Don Manolo. Ginaganito mo kami, Tulume? Pues, pagsisisihan mo ginawa mo sa aming dalawa. Magandang umaga po sa inyo, Don Manolo. Magandang umaga naman. Anong kaguluhan ito? Narinig ko ang pagtaas ng boses mo. May problema ba tayo rito? Ko, wala po. Pinagsasabihan ko lang po ang mga bisita natin. Hindi mo dapat sila sigawan. Kausapin mo sila na maayos. Ano ang may tutulong ko sa inyo? Don Manolo, nandirito na rin lang ho kayo. Sasabihin ko na po mismo sa inyo ang totoong sadya namin. Ala ka namang sa ibo mo pa sabihin. Nandito rin lang naman ako. Kasi ho, Don Manolo. Ano? Ipinapakilala ko po sa inyo si Sandra. O ano naman yan? Sino naman yan? Siya ho ang inyong nawawalang anak. Ano? Marisa? Tumagal ang reaksyon ni Tulume sa sinabi ni Marisa. Hindi niya inaasahan na gagawin iyon ng kanyang mag-ina. Napalingon siya sa matanda. Kitang-kita niya ang masayang reaksyon ng kanilang mukha. Napatingin ito sa suot na herlom na ala sa liig ng dalaga. Hinawakan niya ito. Kinuha mula sa kanyang bulsa ang hawak na kwintas na kabiyaka. Natuwa ito nang makitang nagsasama ang dalawang herlom. Hindi na nakapagpinti pa ang matanda na yakapin si Sandra. May kung anong pagtataka siyang naramdaman. Masaya si Marisa
nang makita niya ito. Tagumpay ang plano niya. Hindi man siya sumuway sa mga nangyayari. Wala siyang magagawa. Ayaw niyang masira ang kaligayahan ng kanyang amo. Kinaumagahan, maaliwalas ang gising ni Marisa sa kanilang bahay. Bigla siyang binulabog ng katok na Earl sa kanilang pintuan. Ano ba? Dahan-dahan naman sa pagkatok! Hoy, ano ba? Hindi ka ba marunong kumatok ng mahinahon? Ali Marisa, si Mariel ho nasaan? Ilang araw ko na siya hindi nakikita. Ano bang mali ko sa kanya? Huwag na kayong magkaila sa akin. May taong nagsabi sa akin, ibinenta niyo sa sindikato si Mariel. Oh, alam mo naman pala. Bakit ka pa nagtatanong? Saan siya dinala? Paano niyong nagawang ibenta ang anak niyo sa mga kriminal? Hoy, lalaki! Huwag kang makialam dito. At kahit na ano pang gusto kong gawin kay Mariel, wala kang pakialam. Karapatan ko yon dahil ako ang kanyang ina. Ngayon, kung hinahanap mo sa akin si Mariel, hindi ko alam. Baka kung pinagpipiesta na siya ng mga lalaking kasama niya. Anong sinabi niyo? Anong sinabi Hoy! niyo? Bitawan mo ko! Huwag mo akong daanin sa paninindak mo, ha? Baka gusto mong tumawag ako ng pulis sa pangaharas mo! Huwag niyong baliktaran ang sitwasyon! Hindi kayo makatao! Ang sama ng ugali niyo! Kayo na nga ang dapat ipapulis dahil sa maling pagtrato niyo kay Mariel! Sige! Ipahuli mo ko! Hindi ako natatakot! Hindi nila ako basta-basta mahuhuli dahil wala ka namang pruweba! Kaya lumayas ka! Lumayas ka sa harap ng bahay ko! Isa kang masamang impluwensya kay Mariel! Pabaya kang ina! Pwe! Nag-aalala ko kay Mariel. Saang lupalop ko kaya siya hanapin ngayon? Ang Earl na ito, hindi na dapat makita pa si Mariel. Baka dagdag ng sakit ng ulo ko pa ang binatang ito. Masyado silang malapit sa isa't isa. Hindi maiwasin ni Mariel ang matakot at kabahan sa paglipas kasi ng mga araw. Lalo niyang naranasan ang abnormalidad sa kanyang katawan. Ikalawang gabi ng pananatili niya sa mansyon. Nasa labas siya ng kanyang kwarto, namimilipit sa sakit na nararamdaman niyang pag-init ng kanyang katawan. Mula nang mawala sa kanya ang heirloom niya, panay-panay na ang panliligalig ng kanyang katawan para makaiwas siyang makuha ang atensyon ng iba. Lumalayo siya sa mansyon. Pumupunta siya sa madilim na bahagi ng kanilang lugar. Hindi niya napipigilan ang kanyang sariling mapahiga sa damuhan. Sinubukang kalmahin ang katawan niyang nananakit. Ano ba talaga nangyayari sa akin? Habang tumatagal, lumalala ang sama ng pakiramdam ko. Hindi naman ako dati ganito, ha. Diyos ko, tulungan niyo po ako. Ayoko ng ganitong pakiramdam. Hindi ko makontrol ang sarili ko. Bakit nga ba ako nagkakaganito? May nakikita akong gumagalaw sa labas. Ano kaya yun? Ang katawan ko! Tama na! Miss! Anong nangyayari sa'yo? Ayos ka lang ba? Tulong! Tulungan niyo ako! Hindi ko na talaga kaya! Teka, kilala kita. Ikaw si Mariel, di ba? Anong ginagawa mo rito? Anong nangyayari sa'yo? Manong, kayo po ba talaga yan? Oo, ako nga. Nagbago bang itsura ko? Ako nga ito. Ano bang nangyayari sa'yo? Ayos ka lang ba? Ang sakit po ng buong katawan ko, Manong. Hindi ko po makontrol ang sarili ko. Lumayo ka sa akin, Manong. Baka masaktan kita. Teka, sandali. Kanina humingi ka ng tulong.
Kung hindi ako lalapit, paano kita matutulungan? Mas mag-aalala ako kung masasaktan mo ang sarili mo sa nangyayaring kakaiba sa'yo. Hawakan mo ang kamay ko, kahit dahan-dahan lang. Manong! Magtiwala ka sa akin, Iha. Susubukan ko po. Yayakapin kita na mahigpit. Kumalma ka, Mariel. Kalma. Parang biglang nabawasan ang pangihinig ng katawan ko sa pagkakayakap niya. Pero bigla naman ako ngayong nanghihina. Manong, salamat. Mariel! Mariel, gumising ka! Mariel! Tulume! Tulungan mo ko rito! Tulume! Nagkagulo ang lahat ng tao sa mansyon. Hindi nila inaasahan ang biglaang pagkataranta ni Don Manolo sa kauna-unahang pagkakataon. Nanlaki rin ang mga mata ni Sandra. Hindi siya makapaniwala na tangan ng kanyang kinikilalang ama ang dalagang kinaiinisan niya. Kapwa naman nagtataka ang mag-asawa kung paano napunta si Mariel sa mansyon. Inihiga ni Don Manolo si Mariel sa kanyang kwarto sa itaas. Ipinaasikaso sa isa sa mga katulong niya sa mansyon. Wala siyang kaalam-alam na si Mariel matagal na palang dinala roon para magtrabaho. Hinayaan na lamang muna niya makapagpahinga ang dalaga sa kwarto nito, sa kabilang kwarto ng master's bedroom. Napiling magpahinga. Sa ganung paraan, babantayin niya ang kalagayan ni Mariel. Nakakainis naman, inay! Sobrang nakakainis! Ano ka ba naman, Sandra? Yung boses mo! Bakit naman kasi ganun? Of all people, andirito rin ang babaeng ito. Bakit ba parang sinusundan ako ng kamalasang dala ni Mariel? Ano bang pinagsasasabi mo? Bakit nadawit naman dito si Mariel? Inay, si Mariel, nandito sa mansyon. Ano? Pero, paanong nangyari yun? Tinangay na siya ng mga taong pinagbentahan ko sa kanya. Bakit siya mapupunta dyan? Yun na nga akong pinagtataka ko. Sabi mo, burado na siya sa landas natin. Paano siya napunta rito? At hindi ka maniniwala sa sasabihin ko, ha, inay? Karga siya ni Don Manolo at ni tatay. Papasok dito sa mansyon. Talaga namang bisit! Nakakainis! Magkakaroon kami ng problema nito kung hindi ko to gagawa ng paraan. Sandra, makinig ka sa akin mabuti. Isang malaking hadlang ang babaeng yan sa plano natin kung hahayaan mong mapalapit siya kay Don Manolo. Hadlang? Siya? No, Nay. Hindi ako papayag. Hindi ang isang katulad niya ang makakapigil sa akin para makamit ang karangyaang pinapangarap ko. Pero inay, bakit nga ba? Bakit hindi niyo pa nilinaw sa akin kung anong totoo? Hindi natin pwedeng pag-usapan sa telepono. Hayaan, mag-iisip ako ng magandang plano para maayos ang sitwasyon mo. Ay, inay naman, dalian niyo. Hindi ko gusto ang nakikita kong pagiging malapit ng aking papa kay Mariel. Oo na, sige na. Gagawa natin ang paraan. Bumuti na ang lagay ni Mariel. Nakausap na rin niya si Don Manolo. Dito niya naipagtapat ang aksidenteng pagkakabenta sa kanya at pagdadala sa kanya roon ng isang pribadong service band. Hindi makapaniwala ang matanda. May kung sino sa mga tauhan niya ang iligal na kumuha pala
na mga ibinebentang dalaga. Agad niyang pinaimbestigahan ang sangkot sa insidenteng iyon. Simula noon, hindi na tinutulan ni Don Manolo na itrato bilang katulong si Mariel. Imbes, ginawa siyang personal na katiwala na labis namang tinutulan ni Sandra. Para naman magkaroon siya ng pagkakataong malambing ang ama, pinuntahan niya ito sa kanyang pribadong kwarto. Ako ang kinikilala niyang anak. Kaya dapat, mas mapansin niya ako kesa sa babaeng yon. Tao po? Papa? Gising ka na ba, Papa? May dala akong inuming kape para sa'yo. Papasok na po ako sa kwarto niyo. Papa? Mariel? Totoo nga. Andirito ka rin sa mansyon ni Don Manolo. Anong ginagawa mo dito? At kwarto pa talaga ng papa ko? Bakit nandito ka? Papa? Si Don Manolo? Kailan pa? Mula nang ipinanganak ako. Bakit ba? Sinungaling ka. Paano mo naging papa si Don Manolo? May ibang lalaki akong nakikitang katagpuan ni Inay Marisa. At sigurado akong hindi si Don Manolo yon. Mahiya ka nga si ginagawa mong kalokohan. Manahimik ka nga. Wala kang alam sa totoong pagkatao ng ama ko. Isa siyang bising tao. At baka nagkataon lang na ibang lalaki ang nakita mong kausap noon ni Inay. Kaya wag mong pakialaman ang pagkatao ng papa ko. Wag mo akong pagbintangang sinungaling. May kutob akong isang kalokohan lang ang lahat ng sinasabi niya. Isang masamang plano. Ikaw ang dapat na mahiya. Wala ka namang kaugnayan sa pamilyang ito. Pero para kang tuko kung makapulupot ka sa matanda. Hindi kaya, ikaw ang dapat na paghinalaang may kalokohang ginagawa, ha? Nilalandi mo ang papa ko. Nakakadiri ka. At anong karapatan mong sampalin ako, ha? Bawiin mong sinabi mo. Hindi ako malandi. Hindi ko nilalandi si Don Manolo. Ayoko! Hindi ko babawiin lahat ng sinabi ko. Isa kang makiring babae na pumapatol sa matandang mayamang malapit ng mamatay. Walang hiya ka talaga. Napakabastos ng bunganga mo. Ang buhok ko! Bitawan mo ko! Kakalbuhin kita. Matatanggap kong panlalait mo sa akin. Pero hindi ako makapapayag na pagsalitaan mo ng kabastusan si Don Manolo. Bitawan mo ka! Nasasaktan ako! Talagang masasaktan ka sa akin. Hindi ko palalampasin ang lahat ng sinabi mo sa kanya. Aray! Tama na! Nakakalmo na ako! Masakit ang pagkahila mo sa boka! Maawa ka sa akin! Hindi ka dapat kinaawaan. Isa kang impostora. Hoy! Anong nangyayari sa inyo? Tulungan mo ako, Mang Tolome! Si Mariel, kinakalbo ang ulo ko! Ano ka ba, Mariel? Tumigil nga kayong dalawa. Bitiwan mo na siya! Kasalanan niya lahat ng to. Pinagsasalitaan niya ng hindi maganda si Don Manolo. Totoo bang lahat ng sinasabi ni Mariel, ha, Sandra? Mas pinaniniwalaan mo sinasabi ng babae yan kesa sa akin! Sino bang amo mo dito, ha? Di ba ako? Ako ang tagapagmana ni Don Manolo, kaya ako dapat na mas paniwalaan mo! Hindi palakasan ng batayan rito. Ang tinatawag mong matanda ay ang papa mo. Tapos sasabihin mo sa akin ikaw ang tama? Gayong pambabastos at panlalait sa kanya ang mismong lumalabas riyan sa bibig mo. Huwag kang hipokrita. Huwag mong ibalik sa akin ang kabastusan. Isusumbong kita sa papa ko! Hindi mo ako ikinalang! Mananagot ka sa akin! Hindi pa tayo dito tapos! Hoy! Bumalik ka rito! Tapusin na natin kung gusto mo! Hindi kita uurungan! Tama na yan, Mariel. Pabayaan mo na siya. Ay, Sandra, bakit ka ba nagkakaganyan?
Mang Tolome, pasensya na po sa mga nasabi ko. Pati na rin po sa mga nagawa ko. Ay wala kang dapat ihingi ng pasensya. Sadyang hindi napalaki na maayos ang batang yun. Oh, Oh, wag mo lang intindihin ang sinabi ko. Ay sige na, bumalik ka na sa bagong trabahong ibinigay sa'yo ni Don Manolo. opo. Talagang mahirap kalabanin si Sandra. Manang-mana siya sa kanyang ina. Oo nga. Si Inay Marisa. Siya ang tunay na mama niya. Kaya, paano magiging anak siya ni Don Manolo? Sa namatay nitong asawa? Sinasabi ko na nga ba? Sigurado akong isang kasinungalingan lang ang lahat ng pagpunta rito ni Sandra. Ang plano ni Sandra at Marisa ay patuloy na umuusad habang si Mariel ay nagiging mas malapit kay Don Manolo. Ang mag-ina naman, desperadong gumawa ng paraan upang manatili sa mansyon at makuha ang lahat ng kayamanan ng matanda. Pagdating ni Marisa sa mansyon bilang personal assistant ni Sandra, nagdulot ng mas mataas na tensyon sa pagitan ng lahat. Sa kusina ng mansyon, magkakatagpo ang mga tauang may kanya-kanyang motibo at lihim na pinagtatakpan. Napikon si Sandra sa unang tinurang na iyon ni Mariel. Nagsumbong muli si Sandra sa kanyang ina. Kaya mabilis pa sa 4:00 ang pagkilos nito. Nag-impake agad si Marisa ng kanyang mga personal na gamit. Binitbit ito papunta sa mansyon. Kinausap nito si Don Manolo na gusto niyang maging personal na assistant ni Sandra. Pinayagan naman siya nito, kaya naman tuwang-tuwa si Marisa na makasama niya na si Sandra sa mansyon. Pareho pala nilang mararanasan ang karangyang pinapangarap nila noon pa. Isang umaga, matapos kumain na mag-ina, hindi nila inaasahan na makikita nila si Mariel sa kusina, mag-isang kumakain ng kanyang almusal. Eh Mariel, ayusin mong pagkain mo pagkatapos mong gawin ang pinagagawa sa'yo ni Don Manolo. Opo, Mang Tolome. Oh, bumangon na pala ang alagain ng amo mo. Marisa, bakit ka nandito? Ay sino nagpapasok sa'yo rito? Hindi pa ba nababanggit sa'yo ni Don Manolo? Ako ang kinuhang bagong personal assistant ni Sandra. At napakasaya ko. Kasi hindi na ako mahihirapang asikasuhin ang mga kailangan ko. Hindi na nga ako komportabling kasama ko rito si Sandra. Dinagdagan pa ng isa. Pumayag na nga akong ibenta niya para lang makalayo sa kanila. Ganito naman ang nangyari. Oh, at bakit hindi ka makakibo dyan? Ayaw mo yatang naririto ako, ha? Tahimik po akong kumakain ng almusal ko rito. Hindi po ako nagsasalita ng kahit ano, laban po sa inyo. Tahimik ka nga, pero yung reaksyon ng mukha mo at pati yung mga mata mo, taliwas sa mga sinasabi mo. Ano ba kayong dalawa? Pwede bang pabayaan nyo na si Mariel? Wala naman siyang ginagawang masama sa inyo. Alam mo, nakakahalata na ako sa'yo, Tolome. Lagi mo nalang kinakampihan ng babaeng yan kesa kay Sandra. Sino ba talaga sa kanilang mas importante sa'yo? Si Sandra na anak, ni Don Manolo o yung babaeng yan? Tumigil ka na, Marisa! Huwag mong hintayin patulang kita sa mga sinasabi mo. Pinagbigyan na kitang gawin mo. Ang kagustuhan yung dalawa, pinahiya niyo pa ako. Lumugar ka sa tama. Ipagpatuloy mo yung kagaspangan ng ugali mo. Hindi ako mangingiming palayasin kayo rito. At baka makalimutan ko kung sino talaga kayong dalawa sa pamamahay na ito. Mang Tolome, tama na po yan. Huwag na kayong magalit sa kanila. Para sa ikatatahimik ng lahat, ako na lang po ang iiwas sa kanila. Hindi ko na po hahayaang mag-cruise pa ang aming landas dito sa mansyon. Hindi lang yan ang dapat mong gawin. Matuto kang lumugar sa kung ano man ang kinalalagyan mo dito sa mansyon. At huwag kang maglalalapit sa papa ko
na parang mas close kayong dalawa dahil assistant ka lang. Hindi pala. Correction.
siyang maalala sa mga bagay na nagagawa niya. Samantala, hindi mawaksi naman sa isipan ni Earl ang kalagayan ni Mariel. Hindi rin siya kampanting wala ito sa paningin niya. Kaya hindi ito tumigil sa paghahanap sa dalaga. May kung anong bumabagabag sa kanya.
Mariel, ang tensyon ay umabot sa rurok nang harapin siya ni Don Manolo. Ang matandang lalaki, hindi makontrol ang kanyang nararamdaman sa dalaga. At ang nakita niyang pag-aalaga ni Earl sa kanya ay nagdulot sa kanya ng matinding selos. Dito magsisimula ang isang hindi inaasahang pag-amin na magbabago sa lahat. Si Mariel, na nire-respeto ang nararamdaman para kay Don Manolo, hindi makapaniwala sa mga sinabi ng matanda. Ang kanyang determinasyon na huwag palitan sa Earl sa kahit anumang alok na magdudulot sa kanila ng isang matinding komprontasyon na magbubunga ng banta at takot. Hindi maintindihan ni Don Manolo ang kanyang nararamdaman. Namumuhi at naiinis siya sa binata, lalo na kapag naaalala niya ang paghawak ng kamay nito sa dibdib ni Mariel, maging ang pagbuga.
Thank